Naku po, grabe to, just now, breaking news, persona non grata. Yan ang sigaw ng mga DDS. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Ayun naman pala eh. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Donmar TV. Syempre, suportahan natin yan si Sir Donmar TV. Pakibisita ang kanyang channel mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe syempre kay Sir Donmar para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni Sir Donmar. Donmar TV, don't forget to subscribe. Pagpatuloy natin. Si Tambaluslos pala yung pagmamayari ng nagpapasweldo sa inyo. Ayan. Okay. Una nating ipapakita at una nating pag-uusapan ay ito ngang si Attorney Harry Roque, ang dating spokesperson ni former President Duterte, ay nagsalita na patungkol dito sa ginawang joke ni Vice Ganda no, sa concert. At kaninong concert yun? Kay Vice Ganda ba? Kay Regine ba? Wala kong pakialam. Basta't importante ay nakuha natin ang balitang ito na kinukutya nga niya itong si Tatay Digong no, na nakakulong ngayon sa The Hague. At yan ngayon ay may reaction po ngayon si Attorney Harry Roque patungkol kay Vice Ganda. At napakinggan natin, tamang-tama talaga yung sinabi ni Attorney Harry Roque dito. Mamaya ipapakita ko yan ha. Itong pangalawa nating pag-uusapan naman ay si Joey Cruz, itong kaibigan natin na vlogger, ay nagko-comment na siya patungkol dito kay Vice Ganda. Ayan. Ang joke ni Vice Ganda, which is my point rin naman itong si Ma'am Joey. And at the same time, nasya-shock po ako sa mga comments ng sambayan ng Pilipino sa joke ni Vice Ganda. Okay? Yung iba, below the belt na yung galit nila kay Vice Ganda, no? Magre-react ako dyan, ha? Kasi nauunawaan ko rin naman yung taong bayan. Lalo na yung mga, syempre, mga taga Davao. 'Di ba? Nakikita ko yung ibang mga video. 'Di ba? Lalong-lalo na is na persona non grata na. Hindi na makakapunta si Vice sa Davao. Ayan kasi ang ginawa mo. Gagawa ka lang ng joke. Is yung napakaseryosong joke pa yung napili mo. Yan yung iniisip, yan yung hindi ka nag-iisip. Bara-bara yung ginagawa mo. Na akala mo lahat ng bagay ay pwedeng maging kakatawanan. Katatawanan. Na yung tipong lahat ng pangyayari, no, kahit na sabihin nating seryosong bagay ay pwede mong gawing katatawanan. 'Di ba? Kasi ako talagang sa akin, hindi ako supporter ni Vice. Hindi ako masyadong nanonood ng pelikula ni Vice. Hindi ako interesado sa kung anong pelikula ni Vice. So syempre baka may magkomento naman sa akin, ano naman pakialam din sa inyo Vice? Kaya nga wala din akong pakialam doon. Kasi alam nyo kung bakit. Kung ba't ko to nasasabi. Kasi sa obserbasyon ko sa kanya, no, hindi siya katulad ng ibang mga komedyante. Yung mga legit. No? Tinapi ko na to. Pero sabihin natin uli ngayon, hindi siya katulad ng ibang mga komedyante na talagang legit. Gaya nila Babalu, Redford White, Rene Requiestas, 'di ba? Panchito, Chiquito, lahat marami. 'Di ba? Maraming mga komedyante ang hindi naman gumagawa ng ginagawa niya pero nagiging katawa-tawa sila. Kaya nilang patawanin, bigyan ng saya yung mga tao na hindi na nila kailangang manglait, mangdusta, mangmaliit o manukso ng isang tao. 'Di ba? Dahil literal silang mga komedyante.
Kasi kung ikaw gagamit ka ng ganyang klaseng pagpapatawa na kailangan pang magkaroon ka ng isang subject na tao para maging katawa-tawa yung ginagawa mo, hindi ka ganun kagaling magpatawa. Di ba? So parang nagre-relay ka lang sa panlalait. Di ba? Para maging katawa-tawa. Yun yung style na hindi naman talaga dapat maging style ng isang komedyante. Di ba? Magalit tayo kay Vice Ganda kasi binastos ni Vice Ganda si PRRD. Pero sometimes, yung mga nag-react rin, nauunawaan ko kasi nagalit nga sila kay Vice. Pero parang below the belt rin, okay? Na dapat preno lang tayo ha, preno lang tayo kasi at the end of the day, lahat naman tayo ay Pilipino, okay? Divided na naman tayo, away na naman. Ang sa atin lang ay bigyan natin ng leksyon itong bakla na ito. Okay? Kasi hindi naman sa lahat ng bagay ay madadala mo sa mga joke na ganyan. Kung alam natin na very sensitive ang issue, wag kang makialam kasi Vice Ganda, wala kang alam sa politika. Tama. And tama kasi Ma'am Joey, itong issue ni Tatay Digong ay it involves legalities. Marami pong nangyaring nilabag ng gobyernong ito patungkol dito kay Tatay Digong. Pero dahil sa joke mong yan, parang ni-normalize mo na okay lang yung ginawa ng isang Pilipino, dinala doon sa dahig. Parang Hindi, tsaka mali yung timing Mali yung timing ng pagpapatawa niyang ganun Unang-una, alam natin seryosong bagay talaga yan pagtungkol kay PRRD. Pangalawa, masyado pang sariwa sa utak ng mga sumusuporta kay PRRD yung nangyari kay PRRD. Masyado pang sariwa yung sugat. 'Di ba? Hindi pa nakakalimutan, hindi pa lumalagpas. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Sabay ngayon bigla mong papasukan ng ganun. Ano bang iniisip mo? Kasi viral si PRRD? Viral ba yung awayang PBBM at saka mga Duterte? Viral ba ang awayang Romualdez at mga Duterte? Kaya biglang ipapasok mo yung ganun para maging in? 'Di ba? Mali. Ako ayokong sabihin dito na ayokong magbintang or magbitaw ng salita na gaya ng sinasabi ng ilan. No? Gaya ng sinasabi ng ilan sa'yo na meron kang sinusunod. No? Kaya sinabi mo yun. Parang ginamit yung concert mo para dustahin o ibaon si PRRD. 'Di ba? Ayokong Sinabi ko lang sa iyo yung mga narinig ko. Na bata ka ni ganito, na tao ka ni ganito, na sila'y nagpapasweldo sa iyo. 'Di ba? No? Pero kung ganun man, no, kung totoo man 'yun, 'di ba? Hindi ka dapat nakikisalo sa isang politika. Artista kay, public figure ka Ang daming umaantabay sa iyo, ang daming nanonood sa iyo. Kasama na dyan yung mga kabataan. So hahayaan mo ba na tularan ka nila? Hahayaan mo ba na gayahin ka nila na maging ganyan din sila at ganyan din ang mapanood nila sa'yo? 'Di ba? Mali yun. Bilang isang celebrity, public figure, dapat iniingatan mo lahat ng kilos mo, lahat ng mga binibitawan mo, lahat ng mga sinasabi mo. Hindi ka na dapat nakikisalo dito. Politika ito, tsaka sikat ka Hindi mo na siguro kailangan na magkaroon ng amo-amo o may mag-utos sa'yo. 'Di ba? May pera ka naman. 'Di ba? Kayang-kaya mo naman. Hindi ba? Ayoko na isipin na extra income mo, ganun. Ay nako. Gaya nito, ganyan ang nangyari, 'di ba? Hindi naging maganda yung feedback sa'yo. ganyan ba ang datingan? Kasi binibiro mo Di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Ang punto ni Ma'am Joey, pakinggan natin, which is tumpak na tumpak. Okay? Mamaya ipaparinig natin yan. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe
at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Yes. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at Ayan, YouTube. John Mar Follow, TV. subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, ayan, i-play natin kaagad itong video ni Attorney Harry Roque sa kanyang... Itong si komedyanting Vice Ganda. Ayun, Ayun, si Atty. nag-joke-joke na naman. No? Ito na. At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda Yes, na magsabi kung ano mang gusto pero- niyang sabihin, kung ano kanyang nasa Oo, loobin. pero hindi naman ang dapat akin ganun. lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Aray ko. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Yan yung sinasabi ko na lumalabas ng mga chismis. Ayan. Nako ha. Ako, kahit naman siguro ganun, dapat hindi mo na lang sinusunod. Kumbaga, ano namang pakialam ko? 'Di ba? Anong pakialam ko sa mga politika na yan? Hindi ako kasama diyan, ayokong makisalo. Artista ako, dapat ganun na lang eh. Kahit na itulak ka ng isang politiko eh. Kasi parang nangyayari kung totoo man yung sinasabi ni Attorney Harry. 'Di ba? Parang ang lumalabas is nagpapagamit ka. 'Di ba? Mahirap yung ganun. Huwag ganun dapat. 'Di ba? Ay ko. Dapat sana, meron ka man lang disclosure. Booking ka Para dito. naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Tama. Na ang kabuhayan mo, nakasalalay ngayon, kitambaluslos. Pagka Ayan, no? Nako. Ang kabuhayan, nakasalalay kay Nako. Ayan ba yung chismis na yan? Ano ba yan? Ay, nako, Vice. Ano ba yan? yan kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa ni Tatay Digong. Naalala namin yung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, Ay, hit na hit mo oo. ako, pero alam ko na naman yun, na wala naman akong pakialam sa'yo. Oo, no? napanood ko yon, yung Magandang Gabi Vice ba yon? Ano ba yon? Yung palabas niya sa ano? Dahil in-interview niya si Tatay Digong. Okay naman eh. Okay naman siya. Okay naman yung pag-i-interview niya kay Tatay Digong. 'Di ba? Pero tayo nagtataka eh, bakit biglang ganito? O ipasok na natin siguro yung ano. Yung ano ba, dahil ba sa ABS to? O, itabi na natin muna yung ano ay sinabi ni Attorney Harry. Mag-ano muna tayo ng ibang dahilan. Dahil ba sa ABS? Dahil na ipasara yung ABS? Dahil syempre alam naman natin, 'di ba? Sinasabi nga nila PRRD is lumabag noon dati yung ABS. Kumbaga alam natin yung mga taga-ABS sumamaloob kay PRRD, nagtampo. 'Di ba? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya. Tapos Pero yung ngayon, sinasabi ni Attorney Harry, nako, totoo ba yan? Dapat magpaliwanag ka dyan, Vice. Dapat ipaliwanag mo sa lahat ng tao kung bakit mo nasabi yun. Ano ba talaga? Saan mo talaga hinuhugot yun? May pinaguhugutan ka ba? May nagutos ba sa'yo? Wala, dapat ganyan. O, syempre, hindi mo naman sasabihin yun. Kung may nagutos o wala. Kumbaga, anong pinaguhugutan mo? Bakit bigla mong ipinasok yun sa concert? Diba? yun po, noong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Correct. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Grabe. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Bastos. Hindi ba Kumbaga, dapat parang wala kang respeto sa isang tao eh. O, di ba? O, magkasalita na naman yung iba dyan. Sasabihin na naman ng iba, bakit? Yan si Duterte dati, minumura ang ganito, ganyan. Naku, ewan ko sa inyo. Di ba? Kasi parang ano to eh. Di ba? Alam niyo si Tatay Digong, siguro sa mga sinasabi niyo, nakabawi na kayo eh. Di ba? Masaya na siguro kayo, nakakulong siya eh. No, yung mga taong galit sa mga Duterte, masaya na kayo. Di ba? Pero alam nyo sana naman kahit pa paano bigyan nyo rin naman ng respeto. Dahil nandiyan na eh.
nakabaon na yung tao, hirap na sa kalagayan niya. Nagtagumpay na kayo sa gusto nyong mangyari kay Tatay Digong. Hindi nyo na dapat siya ginaganyan. Kumbaga kung galit kayo kay Tatay Digong, nakaganti na kayo eh. Nakaganti na kayo. Kaya kasi nasabi na Attorney Harry, hindi natin alam kung kailan pa siya makakalaya doon. Hindi natin alam kung doon na siya, wag naman sana, no? Di ba? Nakabawi na kayo. Kaya wag nyo na sanang ibaon ng ibaon si PRRD. Tignan nyo na lang yung mga matatanda na tatay nyo. No? Kasi parang yun na lang ang tignan nyo eh. Di ba? Siyempre, alam nyo, masasaktan din ang mga kamag-anak ni PRRD, anak niya, lalong-lalo na yung mga sumusuporta kay PRRD. Kaya hindi natin masisisi lahat ng DDS kung bakit nadadala sila ng emosyon sa ginawa ni Vice. Di ba? Kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng maganda, tumahimik ka na lang. Oo. Ang gusto mo ba Tama. talaga, tirisin pa yung tao na nakakulong na? Tama 80 si years Attorney old? Harry doon. At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku, ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko, kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas. No? Feeling Pero entitled hindi kasi. natutuwa ang taong bayan Yes. na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Mm. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. Correct. At pag yan ay bumalik sa'yo, Watch out. sana may maalala naman ng Tama. mga supporters ni Tatay Digong Bilog ang na may mundo. puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Kumbaga, ang mga Duterte ngayon ay nasa ilalim. Pero hindi habang buhay ang nasa ilalim, hindi magiging ibabaw yan. Parang gulong ang buhay. Kapag pag umikot ang gulong o roleta, pag umibabaw ang mga Duterte, dumating ang panahon na yon. Huwag ka sanang maapektuhan. Diba? Kaya kung ako sa'yo, syempre, wala ka namang alam sa mga nangyayari. Dapat na nahimik ka na lang. Hindi ka na nakisali, hindi ka na nakisalo sa kung ano mang meron. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na Yes. gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka, bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Correct. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. Yes. But anyway, I'm sure mabubuisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang, Actually, si Vice Ganda, no? Nagpapatawa siya gamit ang ibang tao na sinasaktan niya. Yun. Nakakahiya ka, Vice? Tama si Sir Donmar. Ganun ang klase ng pagpapatawa ni Vice. Yun ang technique niya eh. Hindi siya katulad ng ibang komedyante na literal kung magpatawa sa mga tao. Malayo siya sa ibang mga komedyante. Hindi mo siya mahahalin tulad doon. sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Yes. Anyway, hindi na po ako magtatagal dahil patuloy po ang aming selebrasyon sa birthday ni Okay, so yun po ang reaction ni Attorney Harry Roque dyan sa kabayo na Vice na yan. Okay? O, punta naman tayo dito. Ano ang reaksyon nitong magaling na vlogger na si Ma'am Joey Cruz, no? Patungkol din dito sa joke ni Vice Ganda. O, eto. Ma'am Joey, pasok. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. Nako! I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke Oo. Not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganung klaseng joke ni Vice Ganda, I Baka think it's binayaran. even worse. And kung matatandaan ninyo, dati, Alam na, may mga alam negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa kakahiya. Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating di ba? Bayad Oh, parang ganun eh. Parang exclusive sa mga DDS yun eh. 'Di ba? Parang lahat inupakan niya na yun eh. Parang siguro alam niya naman sa sarili niya kung ano makahihinat na nito. Talagang parang nilabas niya lang talaga, no? Parang hindi natin alam kung yung sinasabi talaga nila na bayad ba to? Hindi natin alam din kung galit ba siya talaga sa mga o bumabawi lang siya kay PRRD sa mga nangyari.
Anong matinding kasalanan sa kanya ni PRRD? Wala naman. Nasa script yan. Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera Correct. lang. Intindihan mo naman Kinain kasi mo rin yung mga, sinabi mo, Vice. yung mga artista na nagpa-parody, ganyan-ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like respecting human rights, respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganun bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Kabayo, basura. I think it's worse pa nga eh. Well, oo, to certain extent, hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. 'Di ba, Vice? Hindi mo naman Oo, kailangan oo. gustuhin si PRRD. Kasi, yung sinasabi nga dito ni Ma'am Joey, hindi niya naman kailangan gustuhin eh. Kung talagang ayaw niya kay PRRD, isa loob niya na lang. 'Di ba? Alam mo, sensitibo yung bagay na yan eh. 'Di ba? Huwag ka lang makisali, tumahimik ka na lang sa isang tabi. Lalong-lalo na't wala ka naman masyadong alam sa mga nangyayari. 'Di ba? Ngayon, kung sinasabi mo may alam ka sa nangyayari, di wow. Ano kaya mo nasabi? Kaya may alam ka sa nangyayari. 'Di ba? Sana nanahimik ka na lang eh. Iba naman ang linya mo eh. Artista ka eh. Hindi ka sa politika eh. Tatakbo ka bang politiko? Tatakbo ka ba sa 2028? Magiging dilawan ka ba? Kakamping ka ba? O ano? Kaya ka ganyan? Pwera na lang, di ba, kung tatakbo ka. Eh kung hindi ka naman siguro tatakbo, eh, di ba, labas ka na doon. May sarili ka eh. Pero, yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. Oo, So, to make a joke about it, Tsaka you sariwa are pa sa mga normalizing tao. Diba? yung ginawang ganun kay PRRD. Correct. Diba? It's worse than ano, ako I feel it's worse than the Jessica Soho joke eh. Kasi yung kay Oo. Jessica Soho na joke, syempre, hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho. Pero, at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, walang magiging issue eh. But of Oo. course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yon, ganon. So kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices eh in our society. Na para bagang okay lang mang kidnap. I think si Vice Ganda dapat maligpit na rin talaga, malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Can't wait maging presidente si VP Sara. Yes. Gawin din natin joke yung nanay niya. Ewan ko lang kung hindi yan ngumaunga. Ito yung pumapalag lang ako eh. Kasi kung gaganti man tayo sa mama ni Vice Ganda, hindi naman yun maganda, no? Na Ay, wag na. isasali pa natin yung mama ni Vice Ganda. Kumbaga ano eh, yung kasabihan na ang isang pagkakamali, wag na natin dagdagan pa ng isang pagkakamali. Pabayaan na lang natin. Pabayaan na lang natin yung karma kay Vice, kung ano yung magiging karma sa kanya. Pero yung sa mother nga, pareho tayo, Sir Donmar, pareho tayo ng paniniwala. Wag na natin siyang pag-isipan ng ganyan. No, ilabas na natin yung nanay niya. 'Di ba? Ilabas na natin. Kumbaga, bayaan na lang natin, ipagpasa Diyos na lang natin 'to. Yung mga pinagsasasabi ni Vice na 'yan. Dahil alam natin kahit hindi naman tayo kumilos o anuman, is alam ng taas 'yan kung may mali, no? Hindi natin isali yun eh. Wala yung kinalaman yun. Inosente yung mama ni Vice Ganda. Yes. Ilang sa akin, ang tirahin natin, yung kabayo. Totoo. Pag siya panahon lang natin talaga. gumante, please remember, no mercy. Sabi ni Ate Che. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. Nako! I think so too. I think yung Magkano yun? Sana all. ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga eh, kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang ano ka ba, napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to Tsaka PRRD. seryosong bagay This yan. one is enabling a system Seryosong of corruption pangyayari. in the Philippines. Correct. So alam mo yun, I feel na ano to eh, mas Sang-ayon worse to siguro si siya. Jessica Soho level na joke eh. 'Di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Correct. Napaka-disgusting na yon. Tapos ito, I think it's a few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. And alam mo, it makes sense no kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na possible eh. Possible na Actually, di man siya pinatawad ni Jessica Soho. Di siya pinatawad. Until now, Jessica Soho doesn't like him. Oh, sige, pagbigyan na natin her. ganun eh. Kasi merong political end eh. May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD because that's how you legitimize issues eh. Na they make fun of it, gawin nyo na lang joke, tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari. 'Di ba?
Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yan ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. At syempre credits din kay Attorney Harry Roque at kay Ma'am Joey Cruz. Ayan ha, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.